Marami sa atin ang lumaki na nakakarinig ng iba't ibang paranormal games. At isa sa pinakasikat noong 2015 ay ang Charlie Charlie Challenge. Isang laro gamit lang ang 2 lapis at isang papel na may nakasulat na yes at no. Ang mechanics ay simple lang. Ipatong ang 2 lapis na parang krus, pagkatapos ay tatawagin ang pangalang Charlie at magtatanong ng mga yes or no questions. Kapag gumalaw ang lapis, iyon ang magiging sagot. Para sa marami ring nakasubok, hindi ganun kasimple ang mga nangyayari pagkatapos ng laro. Kung meron kayong mga kwentong gustong isend or i-share, pwede nyong i-post dun sa mga link na nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Taped episode tayo for today kasi aalis ako. Hindi tayo makakapag-live pero ipapremiere natin ito. Siguro every now and then, magte-taped episode ako kasi nakakamiss din yung mga editing natin, no? Also yung para makapag-post din tayo sa TikTok dahil namimiss na ako ng mga tao doon at nabubulok na ang TikTok ko. Ang first kwento natin, no? Hello po Ate Bebs, ako po si Chris. May gusto lang sana akong i-share tungkol sa true experience ko. Noong bata pa lang ako, may isa akong kaibigan na babae na mas matanda sa akin. Inalok niya akong maglaro raw kami ng Spirit of the Glass. Sabi ko, anong klaseng laro yan? Sabi niya nakakatakot daw at kapag naglaro raw kami ng Spirit of the Glass, may mga kaluluwa daw kaming makakausap. Pagkatapos namin mag-usap-usap na maglalaro kami ng Spirit of the Glass, pumasok na kami sa bahay ng aking kaibigan para gawin na ang larong yon. Marami kami noon mga kapatid at pamangkin ng kaibigan ko. Noong sisimulan pa lang ang laro, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Parang natatakot ako or baka excited lang. Nagsindi ang kaibigan ko ng kandila. Pagkatapos, naghawak-hawak kami ng kamay, tapos sinabi ng kaibigan ko na wala raw dapat bibitaw. Ako naman natatakot na talaga noong mga oras na yon. Iniisip ko kung ano kaya mangyayari sa akin kapag bumitaw ako. Nagpatuloy lang kami hanggang sa may parang malamig na hangin kaming naramdaman. Sobrang natakot kami. Nagpatuloy pa rin kami. Hanggang sa bigla akong napabitaw dahil sa sobrang takot. Agad akong lumabas ng bahay at hindi man lang namin na-close ng maayos ang paglalaro. Pagkatapos noon, ramdam ko talaga na mabigat ang pakiramdam ko. Palagi na lang akong nananaginip ng hindi maganda. Isang araw, pauwi ako sa bahay. Pagdating ko, walang tao. May TV kami noon na hindi na gumagana. Display na lang siya sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa kusina para buksan ang pinto sa harapan ng bahay namin, bigla akong may nakitang dumaan sa likod ko na nag-reflect sa TV namin. Maitim siya at sobrang bilis. Parang isang iglap lang na wala agad. Noong mga oras na iyon, hindi ko na lang pinansin. Binaliwala ko lang. Hanggang sa nanaginip na naman ako, may isang babaeng humihingi ng tulong sa akin. Naka-orange ang damit niya at mahaba ang buhok. Iyak siya ng iyak sa panaginip ko. Ang sabi niya, tulungan mo akong makamit ang hustisya sa pagkamatay ko. Pagkatapos nun, iyak pa rin siya ng iyak sa panaginip ko. Hanggang sa magising na ako. Ang una ko talagang tanong sa sarili ko, ano kaya ang ibig sabihin ng babaeng umiiyak sa panaginip ko na humihingi ng tulong? Hindi ko talaga maintindihan. Sa mga panahong iyon, binaliwala ko lang. Sinabi ko sa sarili ko na panaginip lang yon at hindi totoo. Pero habang lumilipas sa mga araw, palagi na talaga siya nagpaparamdam sa akin tuwing ako lang mag-isa ang naiiwan sa bahay. Hanggang sa napaisip ako, hindi kaya may kinalaman ng laro naming Spirit of the Glass noon? Kaya siya nang gagambala sa akin. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Pero alam niyo, parang hindi ko kinoconsider na laro. Kasi parang hindi dapat siya ginagawang laro, yung Spirit of the Glass. Kasi hindi tayo sigurado kung ano yung mga matatawag nyo. Pwede kasing mga demonyo yan. Unless wala kayong expert na kasama, huwag nyo siyang gagawin. Kasi nga yun, baka magtawag kayo ng mga masasamang spirito. Next kwento. Ito naman, Spirit of the Coin. This is a real story. This happened when I was in high school on a Friday afternoon. Until now, I still get chills whenever I remember what happened back in our school in Laguna. It was my 4th year and like typical teenagers, makukulit pa kami noon.
It was lunchtime, which was an hour break. Our 1 p.m. subject was vacant because our teacher had a meeting. So we had extended lunch hours. After namin kumain, bumalik na kami sa room. Yung iba wala pa. So as usual, nagkukwentuhan kami. Minsan kumakanta o minsan nagbo-board games kami. But that afternoon, since we had more free time, our group of friends decided to play a game called Spirit of the Coin. It's basically the same as Spirit of the Glass, except ginagamit natin dito ay coin instead of a glass. So we started the game. I believe nakatatlong set kami. Nilagyan namin ng isang 1 peso coin sa papel na ginawa lang ng friend kong kasali rin dun sa game. Sa first at second set, as far as I could remember, bata ang nakausap namin. Pero hindi namin iyon sineryoso. Nagtatawanan pa nga kami habang naglalaro kasi akala namin isa lang sa amin ang gumagalaw at nagko-control sa coin hanggang makabuo ng pangalan, edad, lugar at kung paano siya namatay. Pero pagdating ng third set, medyo weird na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ako lang ba or pati sila. Biglang nagsimulang mag-blink ang mga ilaw. Medyo madilim din ang classroom namin dahil nasa gitna ito ng building. Sa likod namin ang kantin, sa harap ang likod ng stage, at sa magkabilang gilid ay ibang classrooms. Halos, mag-aalas 2 na nun nang matapos namin ang third set. To make the story short, lumipas ang weekend. Monday, balik kami sa school. Yung isa naming classmate, may spare key ng room. Siya ang madalas na nauunang magbukas ng classroom dahil malapit lang ang bahay nila. Habang papasok pa lang ako, bigla niya akong nilapitan. Ang sabi niya, may lalaki raw na nakaupo sa harap ng classroom namin kanina. Parang may hinihintay. May hinahanap daw siyang Chelsea. Tapos, sabi pa niya, umalis na rin daw yung lalaki at sinabi nitong hindi na siya makakabalik. Tinanong ko kung sino. Nang i-describe niya ang itsura ng lalaki, eksaktong-eksakto. Parehong-pareho ng description ng nakausap namin sa third set ng Spirit of the Coin. Hindi ako halos makagalaw o makapagsalita. Sobrang natakot ako kaya napadasal agad ako ng Our Father doon mismo. Sigurado akong hindi niya ako binabluff. Wala siya noong naglaro kami. Hindi niya pwedeng malaman ang description at ang exact name ng spirit na nakausap namin. Pagkapasok ko ng room, dali-dali kong ibinaba ang bag at mga libro ko. After the flag ceremony, kinausap ko kaagad ang mga kasama kong naglaro. Kinuwento ko ang sinabi ng classmate namin. Lahat sila nagulat, natakot, tahimik kaming lahat. Wala nang nagtawanan. Wala nang nagsabing biro lang yon. Nagdasal kaming lahat ng sabay-sabay at humingi ng tawad sa naabala naming spirito nung nilaro namin ang Spirit of the Coin. After that day, hindi na kami muling nagtangkang laruin ng kahit anong spirit game. Never ever do it again. At na po nagtatapos ang pangalawa nating kwento. Next story. Ayan ang mga natin ngayon mga theme natin, no? Spirit of the Glass, Spirit of the Coin. So, our next kwento. Ang kwentong ito ay binahagi ng isang forum user sa isang thread. At ayon sa kanya, hanggang ngayon na college na siya, hindi pa rin niya makakalimutan ang nangyari noong grade 6 pa lamang siya. Half day lang ang pasok noon ng mga grade 4, 5, and 6 dahil may seminar ang mga teachers. May pasok pa rin ang lower levels pero ang mga upper grades ay pinauwi na pagkatapos ng tanghali. Dahil palagi siyang may baong lunch, hindi na siya umuwi. Naiwan siya sa classroom kasama ang ilan niyang kaklase na may mga baon din. Ang classroom nila ang pinakadulo sa buong school. Nakahiwalay ito sa ibang silid-aralan. Hindi ito katulad ng ibang classrooms na magkakadikit. Tahimik ang lugar at kapag wala ng klase, parang wala ng tao sa bahaging iyon ng campus. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga muna sila. Nagkwentuhan, nagtawanan, hanggang sa nabore ang grupo. Isa sa mga kaklase niya ang nagbiro na subukan nila maglaro ng Spirit of the Glass. Kumuha sila ng maliit na baso sa may lababo. Gamit ang chalk, gumuhit sila ng malaking square sa sahig. Sinulatan nila ito ng mga letters, numbers, pati yes at no. Pagkatapos ay isinara nila ang pinto at ang lahat ng bintana. Biglang naging sobrang tahimik ang buong classroom. Tahimik na parang wala ng ibang tao sa buong school. Sa unang subok nila, wala nangyari. Hindi gumalaw ang baso. Nagtawanan pa sila at sinabing baka gawa-gawa lang talaga ang lahat. Pero may nagsabi na baka kailangan nila maging seryoso. Muli nilang ipinatong ang mga daliri sa baso. Sabay-sabay nilang sinabi, Spirit of the Glass, nandito ka na ba? Halos 1 minuto ring walang nangyayari.
Pagkatapos, unti-unting gumagalaw ang baso. Hindi ito mabilis, hindi rin biglaan. Dahan-dahan itong dumulas sa sahig hanggang sa tumigil sa salitang yes. Parang tumigil ang oras. Nagkatinginan silang lahat. Wala nagsasalita. Ramdam niya ang pagtayo ng balahibo niya mula sa batok hanggang braso. May isa sa mga kaklase niyang gustong tumakbo palabas. Pero pinigilan siya ng iba dahil sabi nila masama raw kapag hindi natapos ang laro. Nagpatuloy sila. Tinanong nila ang pangalan ng espiritu. Isa-isang gumagalaw ang baso. Jeralyn. Hanggang ngayon kabisado pa rin niya ang pangalang iyon. Siya mismo ang sumulat ng bawat letra gamit ang chalk habang ang kaliwang kamay niya ay nakapatong sa baso. Habang tumatagal ang laro, unti-unting nagbago ang pakiramdam sa loob ng classroom. Parang dumidilim ang paligid. Hindi naman nawawala ang sikat ng araw sa labas pero parang kumukupas ang liwanag sa loob ng silid. Kasabay noon biglang uminit ang buong classroom. Yung init na hindi normal. Walang hangin, walang kahit anong gumagalaw. At maya-maya may naamoy silang lahat. Amoy ng kandila. Kandila na naaamoy mo tuwing may burol. Matapang, mabigat, parang may lamay sa mismong classroom. Nagtinginan silang lahat at doon sila nakaranas ng sobrang takot. Pinabuksan niya ang pinto dahil hindi na normal ang nangyayari. Hindi tumigil ang espiritu, gumagalaw pa rin ang baso. Ayon sa baso, 11 taong gulang daw ang espiritu. Halos kaedad lang nila. At habang nagpapatuloy ang laro, may ilan sa mga kaklase niyang umiiyak na. May nanginginig, may ayaw nang tumingin sa baso, may gustong tumakbo palabas. Pero wala nang may lakas ng loob na bitawan ang baso. Pakiramdam nilang lahat may kung anong nakatingin sa kanila. Hindi nila makita pero ramdam na ramdam nila. Maya-maya, nabulabog na ang buong school. May mga kaklase silang tumakbo palabas para magsumbong sa mga teachers. Unti-unting dumating ang ilang teachers sa classroom. Akala nila ay papagalitan sila. Pero ang unang sinabi ng teacher ay kailangan nilang tapusin ang laro. Mas lalo silang natakot. Sabi ng isang teacher nila, nabihasa sa spiritualism, kapag hindi raw nila isinara ng maayos ang laro, posible raw silang sundan ng spiritong nakausap nila hanggang sa kani-kanilang bahay. May isa sa mga kaklase nilang babae na halos hindi na makahinga sa kakaiyak. Namumutla ang muka, nanginginig ang buong katawan. Hindi na halos makapagsalita sa sobrang takot. Hindi na namalayan ni OP kung paano nangyari at ano pa ang mga sumunod. Dahil halos mahimatay na rin siya sa takot. Pero dumating ang pagkakataon na sa wakas ay natapos din daw nila ang laro. Hindi na sila nagtanong pa at sabay-sabay silang nagdasal at humiling na sana ay matahimik na ang espiritong nakausap nila. Kinabukasan, ayon sa payo ng mga teachers, nagsindi sila ng kandila sa classroom at nagdasal muli bago magsimula ang klase. Akala nila ay doon nagtatapos ang lahat. Pero simula noon, wala nang gustong manatili sa classroom na iyon kapag tanghali o kapag uwian na, lalo na kapag sila lang ang tao sa dulo ng building. May mga pagkakataong may nakakarinig ng mahinang kalabog ng mga upuan kahit wala ng tao sa loob. May ilan din nagsasabing bigla na lang nilang naaamoy ang kandila sa classroom kahit walang nakasindi. At tuwing naaamoy ni OP ang ganong amoy, hanggang ngayon bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala ng araw na iyon. At doon na po nagtatapos ang pangatlo nating kwento. Para sa pangapat nating kwento, are you familiar with Charlie Charlie? Nauso yan nung segue ko lang, nauso yan nung high school ata ako. If I remember it right, high school, yung Charlie Charlie. Okay, continuing the story. Marami sa atin ang lumaki na nakakarinig ng iba't ibang paranormal games. At isa sa pinakasikat noong 2015 ay ang Charlie Charlie Challenge. Isang laro gamit lang ang 2 lapis at isang papel na may nakasulat na yes at no. Ang mechanics ay simple lang. Ipatong ang 2 lapis na parang krus, pagkatapos ay tatawagin ang pangalang Charlie at magtatanong ng mga yes or no questions. Kapag gumalaw ang lapis, iyon ang magiging sagot. Para sa marami ring nakasubok, hindi ganun kasimple ang mga nangyayari pagkatapos ng laro. Ang kwentong ito ay mula sa isang taong minsang naniwalang kalokohan lang ang Charlie Charlie hanggang sa may mga pangyaring hindi na niya maipaliwanag. Nangyari ito kay Clarissa, sa isang babae noong teenager pa lang. Simula pagkabata, mahilig na talaga siya sa mga kwento tungkol sa multo, demonyo at mga haunted na lugar.
Isa siya sa mga taong hindi natatakot sumubok ng mga paranormal games dahil para sa kanya puro kathang isip lang ang mga iyon. Habang nagkukwentuhan sila, biglang naglabas ang kaibigan niya ng 2 lapis at sinabi na maglalaro sila ng Charlie Charlie. Simple lang ang laro. 2 lapis ang pinagpatong at tatawagin ng spirit na si Charlie. Pagkatapos ay magtatanong ng mga yes or no questions. At ang galaw ng mga lapis ang magsisilbing sagot. Hindi niya yon pinaniwalaan. Para sa kanya kalokohan lang ang lahat. Pero habang naglalaro sila, ang isa nilang kaibigan ang kumuha ng litrato. Nang tignan nila ang larawan, may kakaibang pulang bilog na nakapalibot sa kanilang dalawa. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Simula noon, kahit papaano, ay nagsimula siyang maniwala na baka may katotohanan ang laro. Makalipas ang 1 taon nung 15 years old na siya, na-admit siya sa St. Vincent's dahil sa mga personal na pinagdadaanan niya. Dahil sa ilang beses niyang pagtatangkang saktan ang sarili, ipinadala siya ng kanilang paaralan sa isang mental health facility kung saan mayroong ding school program para sa mga pasyente. Tuwing alas 8 ng umaga ay may breakfast sila. Pagsapit ng alas 9 ay therapy session. At mula alas 10 hanggang halos tanghali ay recreation time. Nangyari ang recreation sa gym ng pasilidad. Sa likod nito ay may isang lumang stage na halos mukhang abandonado na. Doon sa likuran ay maraming lumang bote at mga karton na tila matagal nang nakatambak. Hindi rin gaanong mahigpit ang pagbabantay sa kanila noon. Isang araw, may naisip ang grupo nila. Binasag nila ang isa sa mga bote para makakuha ng piraso ng salamin. Pagkatapos ay gumawa sila ng improvised na Ouija board gamit ang karton na nakita nila. Sinubukan nila itong gamitin. Sa una, akala niya ay may nanggagaya lang sa grupo at sinasadyang igalaw ang salamin. Pero habang tumatagal, tila may sumasagot na sa kanilang mga tanong. Ayon sa board, ang kinausap daw nila ay isang batang lalaki na ang pangalan ay CJ. Patuloy sila nagtatanong. Hindi pa rin siya naniniwala. Hanggang sa may isang bagay na nangyari na hindi niya makakalimutan. Isa-isang sinabi ni CJ ang middle name ng kanyang ama, ang middle name ng kanyang kapatid, at maging ang sarili niyang middle name. Hindi niya maalalang sinabi niya ang mga impormasyong iyon kahit kanino. Posible pa raw na nabanggit niya ang sarili niyang middle name noon, pero ang middle name ng kanyang ama at kapatid, hindi niya yon may paliwanag. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pa nilang kinakausap si CJ. Ayon sa mga sagot sa Ouija board, walang taong gulang pa lamang siya nang makapasok siya sa mental hospital matapos niyang tangkaing kunin ang sariling buhay dahil sa isang masakit na karanasan sa loob ng kanilang pamilya. Kalaunan ay tuluyan daw siyang namatay. Sinabi rin nito na nakakita siya ng liwanag pero pinili niyang wag itong sundan dahil gusto pa rin niyang manatiling malapit sa kanyang pamilya. Halos 2 linggo na lang ginawa ang Ouija board. Noong una curiosity lang, hanggang sa dumating ang araw na hindi na si CJ ang sumasagot. May ibang pangalan ng lumabas, isang Latin na pangalan na hindi nila maintindihan. Nang hanapin nila ang ibig sabihin nito, natakot sila sa kanilang nabasa. Hindi na nila pinagpatuloy ang laro. Sinubukan nilang sirain ang Ouija board dahil bawal ang lighter sa loob ng pasilidad at mahigpit ang inspection bago sila makapasok. Sa huli, pinunit nila ang karton sa maliliit na piraso at ibinaon sa likod ng gusali. Hindi nila alam kung tama ba ang ginawa nila, pero umaasa silang doon na matatapos ang lahat. Pagkalipas ng halos 6 na buwan, pinayagan na siyang bumalik sa dati niyang paaralan. Ngunit sa mismong araw na iyon, muli rin siyang inadmit sa pagkakataong ito bilang inpatient. Marami siyang pinagdaraanan noong mga panahong iyon, kabilang na ang pambubuli sa kanya sa paaralan. Pagkatapos ng 2 linggo ay nakauwi rin siya sa kanilang bahay. Doon nagsimula mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. May mabigat silang pintuan sa sala. Madalas itong sumasabit sa carpet kaya kailangan pa itong itulak ng malakas bago tuluyang magsara. Isang araw, habang naglalakad siya, bigla na lamang itong bumagsak at nagsara ng malakas sa likuran niya. Hindi niya iyon masyadong pinansin. Ilang araw ang lumipas, ikinwento naman ng kanyang ama na habang naliligo ito, bigla raw sumara ng malakas ang bintana ng banyo. Nagtaka ito dahil imposible raw mangyari iyon. Luma na ang bintana at makapal ang pintura kaya mahirap pa nga itong buksan. May mekanismo rin itong humahawak para manatiling bukas. Para tuluyang magsara, kailangan talagang may magsara nito. Pagkarinig niya sa kwento ng kanyang ama,
Ikinuwento rin niya ang nangyari sa pintuan ng sala. Doon siya tinanong ng kanyang ina kung may mga nilalaro ba siyang kakaibang laro. Kinuwento niya ang tungkol sa Charlie Charlie at ang improvised Ouija board na ginawa nila sa St. Vincent's. Hindi na nagsalita ang kanyang ina. Agad nitong tinawag ang kanyang lola. Nagdala ang matanda ng holy water at ipinagdasal ang buong bahay. Isa-isang binasbasa ng bawat silid. Ngunit ang silid ng dalaga, mas matagal nila itong pinagdasalan kaysa sa iba. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ang lahat ba ng nangyari ay simpleng coincidence lamang. Epekto ng mabigat na panahong pinagdadaanan niya noon o may ibang paliwanag na hindi niya kailanman nalaman. Pero simula noon, hindi na siya muling sumubok ng kahit anong paranormal game. At doon na po nagtatapos ang pang-apat nating kwento. So yun, I'll see you guys sa next upload. Bye-bye. Love you all. Mwah.